Hello Libra, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, first card po ninyo, nature. Sabi dito, sometimes all you need is to go outside. Okay, breathe the fresh air to remember who you are and where you want to be. So, yun, baka kailangan ninyo sa ngayon ng reset, no? Kailangan ninyo ng renewal sa sarili ninyo. Kaya ang isang bagay na makakatulong sa inyo, to feel better is, ay sorry po, may nalaglag. So yun, one thing na makakatulong sa'yo to feel better is to go outside in nature. Spend time with nature, Kung meron din naman kayong access to nature, kung safe naman kayo or magiging safe naman kayo by spending time outdoors in nature for few minutes, no? Hindi kailangang masyadong matagal, depende sa inyong sitwasyon, but few minutes is okay, 'di ba? Langhapin niyo lang 'no, yung sariwang hangin, 'di ba? Pakinggan ninyo yung mga lagaslas ng tubig kung nasa malapit kayo sa body of water or may mga puno, 'di ba? Alam mo yun, yung makita mo lang, iba kasi 'no, kung nagtu-tune in kayo sa nature spirits kapag nasa labas kayo ng bahay, siguro naman naranasan niyo na 'yan ano, na iba ang pakiramdam 'no, kapag kayo ay nasa, napapaligiran ng nature. Very relaxing, very therapeutic, 'di ba? Yung parang nakakabalik kayo sa wisyo, kasi kung ano man yung mga stress 'no, na nararamdaman ninyo, na-experience ninyo, kumbaga somehow napapawi 'no, ang stress kapagka galing kayo sa nature. Subukan lang naman ninyo 'yan. So we have rebirth. No matter what happens, you can find new wings. Okay? Rise from the past and accept the positive change that is coming. So napakaganda nito kasi papunta kayo sa pag-angat sa buhay, papunta kayo doon sa um, anong tawag dito, yung bang malalagpasan niyo na yung mga problema. You're going to rise above your situation, rising from the ashes, 'di ba? Ang mangyayari rito. Kaya sa pamamaraan na 'yan, 'di ba, na yung problema kaya magkakaroon kayo ng kumbaga panibagong chapter sa buhay ninyo. You're going to head towards a new life, 'di ba? Bagong buhay, bagong pag-asa kasi galing na kayo dito sa galing kayo sa pag-survive kumbaga sa kung ano man ang challenging situations na maaaring naranasan ninyo. We also have kindness, live with compassion, open your heart to all life forms, be an angel with hands. Ayan. So, maaari na marami din mga taong humihingi ng tulong sa iyo baka kayo rin yung takbuhan ng mga tao when they need some help, in any way, shape, or form 'no, with their advice ang kailangan nila sa iyo, whether kailangan lang nila ng merong makikinig sa kanila or kailangan nila ng material na bagay, na tulong, So, siguro kayo din yung lapitin 'no, ng mga taong ito and, kasi maaaring alam nila na you've helped them 'no, siguro in the past or maybe na naririnig-rinig nila na maaaring ikaw ay talagang matulungin din ano, and you have a kind heart and you're compassionate kaya maaaring ikaw din yung pinipili nilang lapitan 'no. So, by the way, maraming salamat for subscribing and if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And maraming salamat din for not skipping the ads kasi malaking bagay po yan sa akin. And please click the join button po sa baba ng video kung gusto din po ninyo na mag-join sa membership. Salamat po. So your next message is the path to joy begins with contentment. So take the first step, 'di ba? Kasi nga siguro naranasan niyo naman ito before, 'di ba? Na kapag meron kayong contentment no, sa kung ano ang meron kayo sa buhay ninyo, masaya, 'di ba? At saka parang wala ka ng hinahanap pa, 'di ba? You are not feeling that I'm lacking in this, wala ako ng ganito, gusto ko ng ganito. Kasi kung ano ang meron ka, no, maaaring contented ka na diyan, 'di ba? Kaya masaya.
'Di ba? When there is contentment, hindi ka na maghahanap, hindi ka na mag-iisip na, gusto ko pa ng ganito, gusto ko pa ng gano'n, yung gano'n. Kasi with that 'no, walang kasiyahan, walang kakuntentuhan, walang walang fulfillment, 'di ba? Kapag mag-iisip ka lagi ng gusto mo ng ganito, ng ganyan, 'di ba? Or when you're feeling lack. Pero give it a try, 'no? Na maging kontento ka sa kung ano ang meron ka. Yun ang i-enjoy mo kung whatever it is, no, that you have in your life, i-enjoy mo 'yan and tignan mo kung ano ang mararamdaman mo, 'di ba? Kung talagang kung talagang, magiging masayang-masaya ka na at magiging kontento ka na sa kung ano man ang meron ka. So, the best way to fill your life with love is to open your heart and give love. That's very true. Kasi papaano ka mag-welcome ng pagmamahal coming from others, no? Kung sarado ang puso mo. Papaano ka din matututong magmahal din ah, kahit sa sarili mo kung closed off ang puso mo. Kaya you really need to open up yourself and open up your heart for love para nang sa gayon mapuno mo ng pagmamahal no yung sarili mo, yung puso mo and then you would have enough 'di ba? Or more than enough love 'di ba para may share mo din sa iba, may paramdam mo din sa iba. So we also have think abundant thoughts, see yourself living an abundant life. God has created more than enough for everyone. So tune into your abundance, okay? And magsisimula yan sa isip mo. 'Di ba? Kasi nga kung ano yung iniisip natin, that makes a reality, that becomes a reality. Kaya if you are thinking abundant, 'di ba? And you will feel abundant for sure. Kaya 'yun ang makikita mo sa inyong realidad. No? 'Yun ang makikita mo sa buhay mo talaga. 'Yun ang mararanasan mo. Kung ano yung iniisip mo, kung ano yung nararamdaman mo. Eventually, 'yun ang makikita mo sa buhay mo at 'yun ang mai-enjoy mo. No? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.